Aming Diyos na pinupuri, Panginoon, kayo po na tunay na Diyos, banal, Panginoon, ay kami po lumalapit sa inyo at nananalangin, Panginoon, at nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan sa amin, Panginoon. Salamat sa espesyal na araw na ito. Una po, Panginoon, sa araw ng pagsamba at sa pagdiriwang din po, Panginoon, ng araw ng mga ama, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga ama na ibinigay niyo po sa amin. Higit sa lahat, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa karapatan, Panginoon, na ibinigay niyo po sa amin bilang maging inyong mga anak, Panginoon. Kaya Lord, kami po ay nagpapasalamat at nawa, Panginoon, sa huling bahagi ng araw na ito, ng pagtitipon, ng pagsamba, Panginoon, ay maibigay po namin, Panginoon, ang karampatang pagsamba sa inyo. Nawa, maituon po namin ang aming mga tainga, mayanda po namin mga puso, Panginoon, sa pakikinig ng inyo po salita. At hindi lang po kami, Panginoon, maging tagapakinig, Panginoon, kundi kami po ay maging tagatupad din po, Panginoon, ng inyo pong salita. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat po sa mga kamanghamanghang bagay, Panginoon, na binibigay niyo po sa amin. Ito po kami dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maaari na po kayo makaupo. Sige po, pasok po kayo kay Asrin. Awit pa po tayo, maaari na po kayo makaupo. Awit pa po tayo, ang pag-ibig ng Diyos. Amazing Grace. Sige po, awitin po natin on the first verse now. Ready, sing. Pag-ibig ng Diyos ang tumubos sa akin ay pumukpok. Hinanap niya akong sasalay na ligaw. Iniligtas na tunay. Dahil sa pag-ibig niyang banal, takot ko ay naparang. Anong laking galak ang sumapuso ko nang pasako kay Kristo. Pag-ibig ang sa'king nagligtas sa panganib at hirap. Pag-ibig din ng Diyos ang siyang maghahatid sa akin doon sa langit lastansa. Kung tayo ay nasa langit na at Diyos ay sinasamba. Pag-ibig ng waghang sa ating isasaysay, doon magpakailanman. Amen. Tawagis po sa Well, good morning, good afternoon everyone. No? Happy Father's Day sa lahat ng father at sa mga may asawa rito. Okay, this afternoon, ang announcement po natin, next week ay magkakaroon po tayo ng Lord's Table. No? Mag-observe po tayo ng ating banal na hapunan. Hapon talaga, kasi panghapon grupo ito. No? Banal na hapunan sa hapon, tapos yung sa umaga, dalawa po, the first at saka second service, mag-observe din po. So, last Sunday of June, no? I-observe natin yan. At ipanalangin natin na magkaroon tayo ng family day this coming July. So, para people are getting vaccinated at umiigi-igi na so far in church natin, no? Sa dami na nabaksinan. Kung taga Manila kayo ngayon, isang katutak ang binaksinan sa Manila ngayon. So, panalangin din natin na
magkaroon ng herd immunity ang ating church dahil sa marami na sa atin na vaccine. Kanina, full house yung ating second service, no? At of course, nag-conduct pa rin tayo ng first service, marami men din, and then second service, ngayon itong third service natin. Bukas pakipanalangin sapagkat some of the men na kaibigan kong pastor, yung iba mga kabataan din, no? Mga nagre-range ito ng mga 25 years old pataas. Magkakaroon kami ng parang meeting dito. Okay, siguro baka mga 10 yun. Mga pastor, yung iba mga impostor na mga kasama ko rito. Mga estudyante ko, no? They plan to discuss na magkaroon kami ng conference sa dispensationalism. Gusto ko nga isama si Astrid kung wala lang pasok eh. Dahil of course, the reason why, kasi ang problema, ang dispensationalism is a correct system of interpretation pagdating sa prophecy, no, sa Bible. Masyadong malakas kasi ang boses ng Reformed Baptist ngayon na talagang binibida yung aminialism, in which ang laking problema namin doon, no? Ang mga dispensationalist naman, do alam nilang nasa tama sila, masyado namang quiet. Okay? Ayaw magdadakdak. So, what we are trying to do, we will conceptualize topic regarding dispensationalism tomorrow, siguro baka magsisimula kami mga alas 11 ng umaga, tanghalian hanggang hapon na yun. So, pakipanalangin, meron kasing isang grupo na ang pangalan nila, The Gathering. Wow, group ng mga ito. Some of them are Reformed Baptist, some of them are Evangelical, CCF, halo-halo eh. Ang nangunguna doon, usually mga Baptist, na mga kaibigan din natin, mga young blood na tinatawag. So, nagkaroon na sila ng conference, halos lahat ng kinuha nilang mga tagapagturo ron, 4 lang naman sila. Most of them are may student, halos nga lahat yata, inaanak ko sa kasal eh. At sabi nila, Pastor, plano sana namin, baka pwedeng i-discuss natin yung dispensationalism. And can you sit with us para malaman natin itong bagay nito. Sabi ko, sige, magandang matalakay natin yan dahil alam ko rin, mahina tayo pagdating sa bagay na yan, lalo na yung karamihan nating mga Baptist. Ang ganda ng dispensationalism teaching, kinakailangan nga lang, mahimay natin anong klaseng dispensation tayo, no? Dahil may progressive dyan, merong classical, okay? Ganun pa man, kinakailangan, alam natin where we stand based on what the Bible revealed to us. Kasi doon lang naman tayo magbe-basis eh. Doon lang tayo magbe-basis sa teaching ng Biblia at ilalabas natin kung ano yung sinasabi ng Biblia. And as far as I am concerned, I've been 12 years a professor in hermeneutics at pagdating sa future events, napakagandang system yung dispensationalism na talagang makikita mo yan, no? Na very grounded yan sa Biblia. Ito hindi to doktrina, no? Kundi system that you need to apply in order for you to best interpret future events. At saka yung pagkilos ng Diyos pagdating sa kasaysayan from the beginning up to the end. Kumbaga, consistent siya. Okay? So, mahalaga po yun dahil tandaan natin, isa sa mga bagay na nagiging dahilan ng maling direksyon ng church dahil sa maling interpretation nito sa salita ng Diyos. At hindi tayo nagmamagaling na tama ang interpretation natin, but we try our best to be faithful doon sa sinabi ng Diyos sa kanyang salita. Dahil a healthy church, a healthy sound doctrine, produce a healthy spiritual life para sa mga membro ng ating church. So, that's why there are full of pastors who talks regarding this, lalo-lalo na, no? Yung tipo bang sa dispensationalism, yung sine qua non, yung tinatawag nating napaka-importanting bagay, kung wala ito, hindi mo masasabing dispensation. Yung tipo bang, paano mo masasabi na nagluluto ka ng adobong baboy? Anong mahalagang ingredient? Siyempre, baboy. No? Kung hindi ka, walang baboy sa adobong baboy, ang tawag doon, suka, toyo, at saka asin lang. Hindi adobong baboy yung niluluto mo. No? Naggigisa ka lang ng suka, toyo, at saka asin. So,
Yun yung tinatawag nating sinikuanan, yung mahalagang bagay na masasabi mo ang isang teaching ng isang pinangahawakang tao ay dispensation kasi narito yung mga ingredient nito. Isa sa hindi mababali sa Biblia, yung tinatawag natin, church in Israel is different. Iba yung church, iba yung ethnic group of people that God has chosen in the Old Testament, yung Israel. At pareho silang nag-exist ngayon. So, napakahalaga nun. So, pakipanalangin yan, no? Dahil nagko-coordinate kami magkakapatid sa pananampalataya, mga kabatch ni Christian, ewan ko, kabatch yata ni Erwin, kung meron doon eh. At mga kabatch ni Mark. So, mga young blood itong mga to. So, they want to know things about this system of interpretation na plano naming i-held sa conference. So, virtual po ito, no? Virtual conference to, puro Pilipino. At we have a good audience sa conference na yan. If it will happen, Lord willing, this coming November or early next year. Pakipanalangin yan kasi hindi ganun kadali magturo nung sistema na yan, lalo-lalo na kung hindi mo alam yung ituturo mo. Pangalawa, at the end of the conference, may question and answer dyan eh. So, dyan sa question and answer na yan, kailangan, alam mo yung isasagot mo. At grounded ka rin sa isasagot mo. So, I'm looking forward for that tomorrow. Sana magkaroon kami ng magandang kahit mga 4 major topics na matatalakay na makakatulong sa mga kapatiran na ang paniniwala pagdating sa interpretation of prophecy ay yung sa dispensationalism. Okay? Dalawa lang po kasi yan, no? Covenant theology at saka dispensationalism. Okay? So, I'm looking forward. Pakipanalangin yun, mga kapatid. Sama nyo sa panalangin. And also, ipanalangin din po natin yung pag-igi ng panahon para sa ganun, sa mga susunod na buwan, kung ano yung programa na meron tayo sa church ay ma-set up na rin natin. Kasi kung tutusin, every month meron tayong programa para sa mga kakapatiran sa church. At yung iba, may mga Bible study rin na nahinto. At yung iba, talagang active din gustong bumisita sa mga kapatiran na nahinto. So, panalangin natin yung pag-iigil ng aking panahon in the same time na tayo rito sa NCR ay talagang maging fully vaccinated na tayo. Sa lahat ng gusto magpa-vaccinate, no? So, yan ang panalangin natin. Okay? So far, wala na akong alam pa na karagdagan. Wednesday night. Muli, inaanyayahan ko kayo every Wednesday. Nagtatalakay po tayo ng talinhaga. Please do come or join us sa inyo pong panunood sa ating live streaming ng pagtatalakay natin every Wednesday patungkol sa talinhaga. So last Wednesday, tinalakay natin talinhaga ng malaking piging. It is in the book of Luke. So sa book of Luke, marami kasing napakagandang talinhaga dyan. Sunod-sunod dyan, no? From Luke chapter 12, pataas yan hanggang 22. Ang daming magagandang talinhaga at magkakasunod na talinhaga na matatalakay natin. Kaya inaanyayahan ko kayo, no? Magandang talakayan yan. Tandaan yung ating Panginoong Jesucristo is the master teacher. If you will study yung teaching method ng ating Panginoong Jesucristo, talagang ma-appreciate mo talaga. Na talagang mapapabugtong hiningay nakikinig sa Kanya eh. Kung naandun ka at nakikinig sa Kanya during that time, talagang minsan mabibitin ka. Bakit sa ganito tinapos ng ating Panginoong Jesucristo yung kwento, no? Kumbaga, para bang bitin. Hindi natin alam yung kung ano yung conclusion. May mga ganun kasing istorya si Jesus Christ na ikaw sa isip mo magkukonclude na lang kung anong nangyari. Okay? So, Wednesday night po yan. Panalangin po natin. At next week, muli, pinapaalala ko, dumito po kayo, mag-observe po tayo ng banal na hapunan. Okay. Mamaya, magbabatian po tayo at ang uri ng ating batian ay kawayan. Hindi kamayan muna, no? Kawayan. Kaya magkakawayan tayo mamaya. Pagkatapos lahat ng ama at saka asawa, punta kayo rito sa harap. Okay? Yung mga ama at asawa na hindi pa nakapunta sa harap, pumunta kayo katulad si Astrid, si Intoy, si Jeff, sino pa? Wala na, itong tatlo lang, no? Kaninang umaga kasi ang dami. So wala na tayong mga may asawa pa rito. Well, of course, si Paul may asawa, si Raymond, plano pa lang. Okay? Tsaka si plano pa lang. May mga nagpaplano na eh. So, tatayo kayo rito, pipresent namin kayo,
bilang father and husband, and then after that, we will pray together. Okay? Sa ating mga father today. Binabati ko kayo kung father tsaka husband kayo. At sa tulong ng Diyos, salamat sa pribilehiyong binigay sa atin ng Diyos. Okay, Brother Erwin, baka pwedeng magpaawit ka na ng pagbati. Kayo po kayong lahat. At after po na ito, may mga ama at may asawa po, punta po sa harapan. Rejoice in the Lord. Awitin po natin. Ready, sing. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Okay, lahat po ng ama at tatay, sa harap po kayo. Pag-pray natin itong mga men natin, no? Lahat ng men natin dito sa church, pinagpe-pray natin. Let us pray. Ama namin Diyos na nasa langit, I'm so thankful for the privilege sa aming mga men sa church, lalo na itong asawa at mga ama na narito, Panginoon, na ang dalangin ko sa kanila, ikaw ang patuloy na gumabay sa buhay nila bilang mga nangunguna sa pamilya. I pray for them, Lord, ikaw magbigay ng wisdom sa buhay nila, no? Sa journey of being a family man and head of the family. Salamat sa opportunity, Lord, na magkaroon kami ng mga kapatiran na ama ng tahanan na siyang maggagabay sa kanilang mga maliliit pang pamilya. At sa inaharap, Panginoon, nananalangin ako na tulungan mo sila sa paghubog nila sa kanilang mga anak, pagmamahal nila sa kanilang mga asawa, at sa kanilang buhay bilang isang mananampalataya sa iyong harapan. Tulungan mo kami maging katulad ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat po sa oras nito, O Diyos, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maupo po tayo. Okay. Meron kaming napaka-ikling presentation. No? Paghikab nyo, tapos na rin yung presentation. No? Meron kaming presentation, and then after that, tatawagin ko si Brother Rene to read us portion of the scripture. Kagaya ng ginagawa natin, tatayo tayo as we read the scripture, and then we will proceed with the message.
Good afternoon. So babasahin po natin ang Matthew chapter 1. Babasahin po natin ang salitan from verses 19 to 23. Tayo po tumayo. Si Jose na kanyang asawa, palibhasa ay isang taong matuwid at ayaw ilagay sa kahihiyan si Maria, ay nagpasya na lamang na kanyang hiwalayan ito ng lihim. Ngunit samantalang pinag-iisipan niya ito, isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa kanya sa panaginip, na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot at tanggapin si Maria na iyong asawa sapagkat ang pinag-ibig niya ay mula sa Espiritu Santo. Siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ko ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng Narito, magdadalang tao ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Nang bumangon si Jose mula sa pagkakatulog, ginawa niya ang ipinag-utos sa kanya ng anghel ng Panginoon. Siya'y kanyang tinanggap bilang kanyang asawa. Ngunit hindi niya ito nakilala hanggang sa may panganak ito sa lalaki na pinangalanan niya. God bless the reading of the word. Let's pray. Salamat, O Diyos, sa iyong salita. Salamat sa lalaking ginamit mo, Panginoon, upang tumayo na ama ng ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa. Salamat sa kanyang naging buhay. At sa umagang ito, O Lord, sa pag-aaral namin ng iyong salita, mula sa mga description ng Ama sa Bagong Tipan, buksan mo ang aming puso at isipan sa mga katotohanan ito. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Mapo tayong lahat. Well, the title of my message this morning, ginawa lang nating tawag rito, jumping board yung buhay ni Jose. Isang halimbawa ng lalaki na may takot, nakikinig, sumusunod sa sinabi ng Panginoon. At of course, napakabuting lalaki na pinoprotektahan ang kanyang mahal. Walang iba kundi si Maria. Description ng Ama sa Bagong Tipan, yan po ang nais kong makita ninyo. No? So iba-ibang talata ang bibigyan natin pansin dito. Ganun pa man, pag sinabi pong description, halimbawa, kung may magtatanong sa inyo, paano nyo i-describe yung inyong pastor? Physically. Huwag nyo sasabihin cute dahil hindi totoo yun. Sabihin nyo may katabaan. Ayan. So, yun lang. So, madali lang description yun. Usually, pag tinatanong tayo ng mga tao, paano natin i-describe ang isang tao? Dinidescribe natin siya sa kanyang physical features, something that is identifiable to him. Sa Biblia, meron akong bagay na nais kong makita ninyo on how we can describe men, no? Na masasabi nating ama ng tahanan na makikita natin sa iba-ibang talata ng Bagong Tipan. Okay? Unang-una siguro, ang ama o lalaki na naglalapit sa pamilya niya sa pagkaalam ng kaligtasan. Sa ganitong paraan, meron akong mga talatang nais makita ninyo na ipinakikita sa Biblia na merong mga lalaki, pagdating sa usapin ng pananampalataya, nais niya makasama rito ang kanilang pamilya o ang kanilang mga mahal sa buhay. Unang-una, dito sa Gawa Kapitulo 10, talatang 24. Kung aniram niyo ang istorya rito sa Matthew chapter, Gawa Kapitulo 10, mahaba itong topic nito, pero patungkol to sa kay Cornelio. No? At si Cornelio, sa background ng istoryang ito, ay kinausap ng anghel ng Panginoon sa panaginip. At nung kinausap siya, may pinasusundo sa kanyang lalaki at ang pangalan ng lalaki pinasusundo sa kanya ay si Pedro. Of course, anghel ang ginamit ng Panginoon para kausapin si Cornelio, and I think it is in a vision not in a dream, no? Para kausapin si Cornelio, pero hindi anghel ang ginamit ng Diyos para magbigay ng mensahe ng ebanghelyo kay Cornelio, kundi si Pedro. So sa madaling salita, sinundo si Pedro, at nung sinundo si Pedro, nakarating na siya sa bahay ni Cornelio.
At sa pagdating sa kanya sa bahay ni Cornelio, ito na yung eksena. Gawa Kapitulo 10, talatang 24. Nang sumunod na araw ay dumating sila sa Caesarea, sila'y hinihantay ni Cornelio at tinipon ang kanyang mga kamag-anak at ang kanyang malalapit na kaibigan. So ganito, no? It seems that Peter has a very important message need to be heard by Cornelius and his family and all his relatives. Kaya niya tinipon itong mga ito. Fast forward tayo sa 10:33 kasi nga si Cornelio hindi pa siya mananampalataya. Nung nakita niya si Pedro, talagang lumuhod siya sa harapan ni Pedro. At itinayo siya ni Pedro na hindi, alam naman natin yung sinabi na hindi siya karapat dapat luran dahil nga lingkod siya ng Panginoon Diyos. Hindi naman siya Diyos eh. No? Hindi siya dapat bigyan ng ganung homage. So, sabi na, pagkatapos na ma-state na ni Cornelio yung kanyang, yung pangyayari na nangyari sa kanya, sabi rito, kaya't agad kitang pinsundo at mabuti ang ginawa mo na naparito ka. Ngayon kaming lahat ay narito sa harapan ng Diyos upang pakinggan ang lahat ng mga bagay na ipinag-utos sa iyo ng Panginoon. So dito makikita natin mga kapatid, no? Kapitulo 10, sinabi na ni Cornelio yung nais niyang marinig kay Pedro. Sinabi niya, pinasundo ka namin dahil meron kami nais pakinggan sa iyo na iniutos sa iyo ng Panginoon. Of course, it concerns about Cornelius. Ano ito? Yung mapangaralan ni Apostol Pedro, si Cornelio, maging yung mga dinala ni Cornelio na kasambahay niya, kamag-anak niya, mga malalapit niyang kaibigan, at ang ginawa ni Pedro, ipinangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan sa kanya. And as the result of that, sa Gawa Kapitulo 10:44, nangaligtas yung mga tao na yon. Okay? Including Cornelius, his family, and his relatives. Isa sa mga katangian na makikita natin sa New Testament, as the head of the family, tandaan nyo, hindi lamang sundalo ito, kundi maaring tinitingala ito ng kanyang mga kaibigan at ng kanyang mga kaanak, na talagang they really pay attention when Cornelius called them and they need to listen to Peter kung ano yung sasabihin ni Apostol Pedro. Well, dito, alam natin, when you study Acts chapter 10, na-break dito, no? Yung masasabi nating maling paniniwala ng kaligtasan sa mga Hudyo lamang, sapagkat bagamat sa Hudyo nang galing ang kaligtasan, pero yung mga Hintil kinakailangan din maligtas. At si Apostol Pedro uli ang nagbukas ng pintuan ng kaligtasan ng pagbibigay ng mga mensahe sa Hintil, kung saan siya rin ang nagbukas nito ng pagbibigay ng mensahe sa mga Hudyo sa Gawa Kapitulo 2. Pangalawang halimbawa sa Acts chapter 16, verse 30 to 31. Ang eksena nito sa Philippi, kung paano si Apostol Pablo nakulong. Okay? At sa pagkakakulong nila kasama si Silas, umawit sila nung gabi. At nagkaroon ng supernatural happening doon, nagkaroon ng lindol. Sa lakas ng lindol, nabukas yung mga pintuan nila, natanggal yung mga tanikala nila. Imagine that, no? At ang makikita natin diyan, sa takot, no? Dahil of course, alam niyo during this time, nangyari yan sa Acts chapter 12. Kapag ikaw ay nawalan ng tinatawag nating bilanggo at ikaw ang bantay, kung ano yung ipinataw na na parusa sa bilanggo na yon, yun ang ipapataw na parusa sa iyo bilang isang bantay. Kaya kung nakapataw na parusa doon sa bilanggo na yun ay kamatayan, papatayin ka. Sa Acts chapter 12, nangyari yan. Nung supernaturally, pinakawalan ng anghel ng Panginoon si Apostol Pedro, di ba? Kinaumagahan, yung mga bantay talagang no small steer, talagang may bulong-bulungan doon na nawawala nga si Apostol Pedro. Paano nakawala yun? Nakakulong yun. May nagbabantay pa. Sa labas, 2, sa loob ng kulungan, 2, and then supernaturally, pinakawalan siya ng anghel, pinapatay na ni Herod yung mga bantay doon. Okay, dito makikita natin, yung bantay, kaysa harapin niya itong kahiyan na ito, nakakala niya kasi nung lumindol, and then nagbukas yung mga kulungan, natanggal yung tanikala ng mga bilanggo, nakatakas yung mga bilanggo doon, magpapakamatay siya. Bakit? Kahiyan kasi ito eh. Pero pinigilan siya ni Apostol Pablo. At sabi nga rito, nang sila'y mailabas ay sinabi niya, mga Ginoo, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayanan. Now, hindi ito automatic na yung sambayan niya maliligtas ka agad, no?
Dahil kung meron, dahil alam naman natin ang kaligtasan, individual eh. Hindi na nangangahulugan ng tumanggap ako kay Kristo bilang tagapagligtas, automatic yun, pati yung mga anak ko, maliligtas. No. May impluensya na sa tahanan na yun, na pwedeng makapakinig yung aking pamilya ng kaligtasan ni Kristo. Pero hindi automatic maliligtas yun. Bakit? Kasi they need to make a decision for themselves for their personal salvation before God. Okay? Acts 16:32, ipinangaral nila sa kanya ang salita ng Panginoon at lahat ng nasa kanyang bahay. Sila'y kanyang kinuha ng oras ding iyon, ng gabi, at hinugasan ang kanilang mga sugat. Sino ang kumuha? Yung bantay. No? Hinugasan yung mga sugat nila Apostol Pablo, at maaari dinala niya ito sa kanyang tahanan na nakapakinig ng mensahe na ipinangaral din ni Apostol Pablo, at agad siyang binautismuhan pati ang buo niyang sambahayan. Right there and there, no? Yung mga taong ito nung tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas, nag-decide rin sila magpabautismo. Therefore, si Apostol Pablo, binautismuhan ito, hindi lang siya, kundi yung pamilya din niya. Now, it is what we call in the Bible household salvation. Pero tandaan natin, in household salvation, hindi automatic yan dahil tumanggap si Intoy at saka si Sarah kay Kristo bilang tagapagligtas, si Sebi ligtas na rin. Kinakailangan si Sebi dumating sa age of accountability at sa edad ng accountability na itong batang ito or teenager na ito, alam niya na yung tama at mali at yung pangangailangan niya ng kaligtasan sa kanyang buhay. Ganun po yun. No? Ganun ang kaligtasan na makikita natin sa pag-aaral ng Biblia. Gawa 16:30, verse 34, sila'y kanyang ipinamanhik sa kanyang bahay at inahinan sila ng pagkain. Siya at ang kanyang buong sambahayan ay nagagalak na sumasampalataya siya sa Diyos. So dito makikita natin yung household salvation. As a result of that, there's joy in the family. Now, nakita natin, isa sa mga description dito, naglalapit sa pamilya niya sa pagkaalam ng kaligtasan. Tandaan natin, andun pa rin yung prinsipyo that the father is the head of the family. He is the priest of the family. At tayo, inilalapit natin ang ating mga mahal sa buhay sa Panginoon. Pangalawa, nagbibigay ng pangangailangan ng kanyang pamilya. Tandaan natin, no? The father is the provider in the family. Alam natin, tanggap natin yung kalagayan ng mundo ngayon na hindi lamang lalaki ang nagtatrabaho, kundi pati rin babae. Pero tandaan natin, ayoko sanang isipin na minsan nagiging baliktad ng sitwasyon. No? Nagkakaroon tayo ng house husband, imbis na housewife, na siyang nangangasiwa sa tahanan, yung lalaki ang nangangasiwa sa tahanan, yung babae na sa abroad at doon nagtatrabaho. Sa Biblia, hindi po ganun. Okay? Magkaiba ang disenyo ng Diyos sa babae at lalaki. Bagamat both equal in the sight of God, pero tandaan nyo, ang pattern na makikita natin sa pag-aaral ng Biblia, no? Lalaki is the provider in the family. I hope yung mga kabataan ditong lalaki, kapag kayo nagsitanda, no? At maintindihan nyo itong prinsipyo ito. Kahit sabihin natin nakapangasawa ka ng milyonarya, sabihin na natin ganun, ikaw pa rin ang provider sa pamilya. Okay? Pangungunahan mo pa rin yan. You're the head of the family. Nagbibigay ng pangangailangan ng kanyang pamilya. 1 Timothy 5:8. Ngunit kung ang sino man, general ito, ay hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, tinatanggihan niya ang pananampalataya at siya ay masahol pa sa hindi mananampalataya. I feel bad, no, when I see people, especially head of the family, lalo-lalo na sa kanilang pagsisikap, nagkasakit sila, tapos nawala na yung lakas ng katawan nila. At nangyayari po yan eh. Minsan ganun eh, no? Kunyari yung ama ng tahanan, sa kanyang pagsisikap, nagkaroon siya ng sakit sa puso, and then naging talagang physically unfit na siya for work. But he still do his best para kumita ng kahit konting pera para sa kanyang pamilya. Okay? Nangyayari po yan. Ganun din, nakakalungkot minsan, siyempre, tumatanda tayo as the provider, tumatanda ka, at sa pagtanda mo, nagkakasakit ka, humihina ka, minsan, unfit to work ka na. Okay? Pero I hope, no, nakapaghanda ka para sa pamilya mo at para sa iyo balang araw. Because hindi natin maiwasan, rainy days will come. Magkakasakit tayo, tatanda tayo, at sa pagtanda natin, sana no, may makukuha man lang tayo dahil nakapag-invest tayo ng konti para sa ating buhay. Dahil reality rin na hindi natin
matatatwa, no, na sometimes the children is the one providing for their aged family. Yung mga mahal nila sa buhay na nagsitandaan na, unable to work na, at maaari because of loss of income or konti na yung income na pumapasok sa kanila, yun lang, pambili ng gamot, talagang kulang pa. Tapos naandyan naman yung mga bata, yung mga anak, na masasabi natin kumakalinga sa kanilang mga magulang. Okay? Ako, pinasasalamatan ko yung mga ganun. Okay? Kasi ako, hindi ko nagawa yun sa aking mga parent dahil namatay sila na maaga. At kung buhay pa sila ngayon, sana nakatulong somehow kami ng kaming magkakapatid. So, ganun pa man, nais kong makita ninyo, dito ay pinakikita, sa isang Kristiyano, hindi dapat masumpungan yung ganun, na magiging pabaya siya at wala siyang pakialam, lalo-lalo na sa pamilya niya. Okay? Ito, may kinalaman ito sa physical na pangangailangan ng pamilya mo. Na ang masakit makita dyan, yung mga anak mo nangangapit bahay pa para humingi ng pagkain, tapos ikaw nandun sa kabilang kanto ng totoong eats doon. O kaya nag-iinuman sa mga barkada, imbis na magtrabaho ka para magkaroon ng kabuhayan, mabuhay, okay, at mai-provide mo yung pangangailangan ng iyong pamilya. Kaya napakalaking bagay ng isang pamilyang Kristiyano. Napakalaking bagay na meron kang amang Kristiyano na masasabi natin, alam yung sinasabi at utos ng Diyos na direktiba sa Biblia na makakapagpaalala sa kanya para maging responsable siya sa kanyang pamilya. Of course, kahit sa unbeliever makikita natin to. Basta yung unbeliever, masasabi nating napalaki siya sa isang pamilyang responsable. Kahit unbeliever, ginagawa yun. Dapat higit pa ang Kristiyano. Dahil alam natin, tayo mga anak ng Diyos at meron tayong patotoo sa harapan ng mga taong nakapaligid sa atin. Okay? So dito makikita natin bilang isang ama na nagbibigay ng pangangailangan ng kanyang pamilya. Of course, may mga pagkakataon na single parent ka na lang. Minsan, ang hirap talagang maging single parent. Kaya I've met lot of people sa buhay ko, single parent. Si Ate Neneng, naging single parent. Actually, hindi pa ipinanganganak si Eunice nung naging byuda si Ate Neneng. No? At hindi na nag-asawa si Ate Neneng, bagamat pwede kang mag-asawa noon, di ba? So, hindi pinanganak na ba si Eunice noon? Hindi pa, no? Natatandaan ko yung piniresent ka sa church dahil nung nangyaring namatay yung asawa mo, bago kaming mga membro ng Santa Mesa noon. So, si Ate Chuchi, kung hindi ako, tama ba si Chuchi? Si Mamang, yung membro namin dati sa Santa Mesa, by the age of 21 years old, na byuda, hindi na nag-asawa. Dinedicate na yung kanyang buhay sa pagpapalaki ng kanyang mga anak. Talagang agang na byuda. Nangyayari yon. No, nagsikap sila. May mga single parent na lalaki, may mga single parent na babae, pero nais kong sabihin sa inyo, no, na once binigyan kayo ng responsibility ng Diyos, whether anak yan, abay, sikapin ninyo na maitaguyod sila. Kung hindi talaga kaya, biyaya pa rin ng Diyos kung may mga taong gagamitin ng Diyos para tumulong sa inyo, maaaring kapatid ninyo, kamag-anak ninyo, pinsan ninyo. Okay? Pero hindi tayo dapat nakaasa sa kanila. Magsisikap tayo sa tulong ng Diyos para tulungan natin ang ating pamilya. Tuloy po tayo. Pangatlo, nagagawang magdisiplina ng anak. Okay? Ito isa sa nagiging problema sa ating society ngayon. Na may mga magulang hindi na marunong magdisiplina ng anak. Alam niyo ba sa Biblia nagdidisiplina sa anak, ama? Ngayon, minsan itinotoka na, bahala ka na sa anak mo. Hirap na nga ako magtrabaho. Ako pa ba? Ang kulit yan. Ako pa ba mangangasiwa dyan? Baka ilagay ko lang sa drum yan. No? So, minsan gano'n na nangyayari . Sino ba rito ang nagdidisiplina sa inyo, nanay nyo? Tatay ko, nakakatakot magdisiplina yun. Okay? Dahil talaga naman, nanginginig ako pag yun ang nagsalita . Alam ng kuya ko yan at saka ng kapatid ko. Talagang attention kami pag yun ang nagdisiplina sa amin. Nanay ko, malambot pa . Pero pag ang tatay ko tumayo na, yung uso pa namang mga sinturon dati, yung ganun kakakapal, no? Tapos ganyan yung taba, nako. Pag tumama sa hita mo yun, 1 week bago maalis yung 1 week bago maalis yung latay, no? Dahil makulit ka . Talagang ayaw mong sumunod. Sabi sa Biblia, bukod dito, Hebrews 10:9,
tayo'y nagkakaroon ng mga ama sa laman upang tayo disiplinahin. At sila'y ating iginagalang. Hindi ba tayo lalong pasakop sa ama ng mga espiritu upang tayo mabuhay? Actually, dito yung contrast, no? Ama sa laman, ama sa espiritu. Pero nais ko makita ninyo, yung mga ama sa laman, nagdidisiplina ng kanilang anak. Okay, mga ama, okay? Huwag niyo ipagkatiwala sa inyong asawang pagdidisiplina sa inyong anak. Lalo na pag lalaki. Okay? Baka make up pa ni misis yan. So, kayo ang humandle ng responsibility bilang lalaki. Kahit babae, ako, 3 ang anak ko na babae, at alam ni Melinda yan, hands-on ako sa kanila pagdating sa pagdidisiplina. Okay? Dahil dapat ninyong malaman, isa ito sa inilagay na responsibilidad sa atin, sa ating balikat. Ngayon, kung wala yung ama, ang kakatawan sa pagdidisiplina yung ina. Kasi order of authority yan eh. Mother, father, children. So, both parent, responsible sa pagdisiplina sa anak, pero ang maglilid dyan, walang iba, kundi ang ama. Okay? At alam naman natin, pag sinabi pagdidisiplina, mga kapatid, huwag niyong isipin laging corrective o laging palo. Ang ibig kasi sabihin ng discipline, training. At hindi sa lahat ng pagkakataon, pag nagtitrain ka, namamalo ka. Di ba? Eh, pag tinrain ka ng tatay mong gumising ng umaga, alangan naman tuwing umaga, papaluin ka nun para magising ka. Hindi. Baka lagyan ka ng malaking alarm clock nun sa tabi ng tenga mo pag natutulog ka. Tapos, isa-set niya ng alas 6 dahil kung magising ka, alas 10 ng umaga eh. So, ititrain ka ng tatay mo para magising ng umaga. So, responsibility niya yun. Ititrain ka niya. Pero hindi papaluin. Corrective, yung palo na tinatawag, corrective na yun. May mali kang ginagawa, ikinokorek ka, kaya ka pinapalo. Pero discipline is training. At there are lots of form of training na hindi kinakailangan paluan. At kapag mamamalo ka, dapat mo ring malaman, dapat alam nung bata kung bakit pinapalo mo siya. Hindi lang basta naingayan ka, bigla kang kumuha ng pamalo, hinataw-hataw mo siya, tapos nakatingin lang sa'yo. Hindi niya alam kung bakit mo siya pinapalo. Bigla ka na lang namalo, outburst of anger mo. At of course, mas mahina ang katawan nun kaysa sa iyo. So, explain mo sa kanya, bakit mo gagawin yun. Okay? Tuloy po tayo. Ika-4, hindi ibinubunsod sa galit ang anak. Makikita natin sa Biblia, 2 beses ginamit yan. Mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak. Provoke, no? Baka manghina ang loob nila. Ephesians 6:4. Mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong anak, kundi akayin niyo sila sa pagsasanay sa pangangaral ng Panginoon. In what way we provoke our children to wrath? If we are irresponsible parent, nangyayari po yan. Okay? If we are irresponsible parent. Not only that, kapag pinapahiya natin yung ating mga anak, lalo na yung mga teenagers, ayaw nilang napapahiya sila. Okay? Kahit nga tayong mga asawang lalaki, kapag ipinapahiya tayo ng mga asawa nating babae, sa harap ng mga tao, nagiging disrespectful sila, talagang nagagalit tayo. Dahil that is their expression of hindi pag-ibig eh. Actually, expression ng babae sa pag-ibig niya sa kanyang asawa is respect sa kanyang asawa. Dito, nais ko rin makita ninyo, no? We respect our children at hindi natin sila dapat ibunsod sa galit. Kapag irresponsible yung parent, hindi ibinibigay yung pangangailangan ng kanyang mga anak, nagagalit sila. Okay? Sinisisi nila yung magulang nila. In the same time, kapag may mga pangyayari sa kanilang buhay bilang mga kabataan na syempre meron silang gustong ipakilalang sarili nila and then ipapahiya mo sila sa harap ng tao bilang kabataan, nagagalit sila, napoprovoke sila sa anger. So dito, pinagbabawalan tayo ng Biblia na iprovoke natin sa anger ang ating mga anak. It is applied to different culture. No? Sa iba-ibang mga tao, itong utos na ito na sinabi ng Diyos, hindi lamang sa mga Gentile people nung kapanahunan na yon, maging sa ating kapanahunan, mga kapatid. Tandaan nyo, very submissive ang mga bata nung kapanahunan na yon. Lalo-lalo na sa authority ng parent, ng isang Roman parent, sa authority ng isang Roman parent, very submissive ang mga bata na yun. Kasi kapag ipinanganak sila, yung bata ipinipresent sa ama eh. Kapag gusto ng ama yung bata, tatanggapin sa tahanan. Kapag ayaw ng ama yung bata, itatapon. Ganun lang.
Kaya naging revolutionary nung si Apostol Pablo nagturo patungkol sa responsibility ng ama sa kanyang anak. Kasi ganoon ang Christianity. Salungat ito sa kultura ng kapanahunan, na maling kultura. Alam niyo kung bakit nauso yung tinatawag nating mga orphanages? Ang nagpauso nun mga Kristiyano. Alam niyo bakit? Kasi yung mga batang yun kapag ang tawag nila misfit or unworthy, tinatapon lang sa basurahan. Dalawa lang nangyayari dyan. Kinukuha yan ng kung sino-sinong mga tao. It's either yung bata kukuha na yan para palakihin at gawing slave o kaya prostitute, pagkakakitaan. Or yung bata kukunin, ang gagawin ng mga Kristiyano, kukunin yung bata, ilalagay nila sa orphanage o kaya ipapaampon nila sa mga Christian parent na walang mga anak. At palalakihan nila na responsible people. Kaya nag-uunahan yun during that time. Kapag yung bata tinapon, kapag nakita ng mga Kristiyano yan, kinukuha ng mga Kristiyano. At ginawa yan sa organized system sa pagkakaroon ng orphanages. At mga Kristiyano may promotor ng orphanages. Dahil sa pagmamahal nila sa human being. Okay? Kaya nais kong makita ninyo bilang parent, do not provoke your children to wrath. Bagkus, sabi rito, inaakay sila sa pagsasanay at pangangaral ng Panginoon. Ito ang makikita natin, panglima. At ang mga amay, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. Anong makikita nyo rito, mga kapatid? Ang makikita nyo rito, parent should be knowledgeable of God's Word. Bakit? Kasi gagamitin nila yung God's Word para pagsanay sa kanilang anak eh. Gagamitin nila yung mga principle na nababasa nila sa Biblia kung paano nila palalakihin yung kanilang anak. Eh kung wala kang alam sa salita ng Diyos, ama ka, anong gagamitin mo? Eh di yung sistema ng sanlibutan, yung kultura ng sanlibutan, yung pananaw ng sanlibutan. Okay? So dito, para ma-nurture mo at masanay mo ang iyong anak sa mga bagay patungkol sa Panginoon, parent should be knowledgeable of God's Word. That's why, ganun na lamang po ang emphasis natin, maging sa inyong mga kabataan. Pag pumasok kayo sa buhay, mag-asawa at nagkaroon kayo ng anak, makikita nyo ang kahalagahan ng pagpapalaki sa isang anak na may takot sa Panginoon. Alam nyo, may mga foreigner na gusto dito magpalaki sa Pilipinas ng kanilang mga anak kasi mas konserbatibo tayo rito kaysa sa ibang bansa. Of course, third world country tayo, pero pagdating pa rin sa pananaw, andun pa rin yung pagiging conservative sa atin. Dito, hindi mo pwedeng i-divorce yung magulang mo. Well, we have responsible parent, pero sa ibang bansa, kapag yung isang kabataan, nagkaroon ng sariling isip, pwede niyang demanda yung magulang niya, divorce niya. Alam niyo ba yun? Nangyayari. Ayoko na rito kay Papa Mark. Ang ingay nito sa bahay. Pag nag-aaway sila ni Mama Cynthia, i-divorce ko na kayo, ayoko na kayong magulang. Paisipin mo yun. Pinalaki mo at inalagaan mo. Tapos isang araw, ganun ang gagawin sa'yo. Well, sa Pilipinas, wala tayong batas na ganun. Tayong mga Kristiyano, sikapin natin sa tulong ng Diyos na sayangin sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. Na ibig sabihin sa atin magsisimula yung kanilang kaalaman patungkol sa mga bagay sa Diyos. Hindi sa iyo magsisimula kung paano magdroga yan. O sa iyo magsisimula paano matutong uminom yan. O sa iyo magsisimula kung paano magtong-its yan. Lumaki ako sa isang pamilyang manginginom. Kung nanonood man yung kuya ko at saka ate ko sa mga oras na to, alam nila yan. Ako ang utusan nila para bumili ng arak. Ako rin ang utusan ng mga tiyo ko para magsindi ng sigarilyo. Wala akong pospro eh. Sindi mo na sa tindahan. Niligtas ako ng Diyos when I was 19 years old. Hindi ko natutunan sa buhay ko yun. Yung maging manginginom, na natutulog ka sa kalye, ang unan mo, gutter. Hindi ko naranasan yung umiihi ka sa pantalon dahil sa kalasingan. Yung sumusuka ka, gigising ka lang, punong-puno ng suka yung katawan mo. Hindi ko naranasan. Dahil binago ng Diyos ang buhay ko. I came from a family na manginginom. Pati mga lolo ko, lola ko, tatay ko,
Of course, nanay ko hindi, at saka ate, kuya ko. Pero kung hindi ako naligtas, malamang ganun din ang direksyon ng buhay ko. Kasi yun ang nakikita ko eh. Maliit pa lamang ako sa bahay namin. Yun ang nakikita ko. Sa mga tiyo ko, sa tatay ko, lalo na tatay ko. Bagamat hindi siya yung manginginom na masasabi natin naghahanap ng inuman sa labas, sa bahay lang siya. Pero halos araw-araw na ginawa ng Diyos, he drinks. Okay? Hindi naman siya violenting tao, kaya lang he drinks. At alam naman natin kapag ang tao nalasing, minsan unreasonable. Sana yung mga anak natin hindi matuto sa atin ng ganun. Sana hindi sila matuto sa atin ng sugal. Okay? Hindi sila matuto sa atin ng uutusan natin sila ng kasinungalingan. Yung tipo bang ikaw ang dapat humarap dun sa mamumutol ng Meralco, sasabihin mo sa anak mo, sabihin mo wala tatay mo na malengke pero nagtatago ka lang doon sa second floor. Hindi ba pagsisinungaling yun? Di ba pagsisinungaling yun? Ika-anim, description na makikita natin sa Biblia, nagpapangaral, nagpapalakas loob, at nagpapatotoo sa anak. Maganda po ito, tingnan nyo. 1 Thessalonians 2:11-12, gaya ng inyong nalalaman, pinakikitunguhan namin kayong tulad ng isang ama. Hinalintulad ni Apostol Pablo yung kanyang treatment sa mga mananampalataya sa Thessalonica kung papaano tinitreat ng isang ama ang kanyang anak. Okay? Papaano nga ba? Tulad ng isang ama sa kanyang mga anak. Papaano? Na kayo'y pinangangaralan, pinalalakas ang loob ninyo at nagpapatotoo upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Diyos na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kalulatian. Ang ganda, tatlong bagay yung sinabi rito, no? Pinangangaralan, pinalalakas ng loob, kinokomfort, at nagpapatotoo. Of course, given na yan. Kapag nangaral ka, ang dami mong pwedeng ituro sa anak mo eh. Okay? Sa mga bagay, hindi lamang patungkol sa Diyos, kundi yung practical living na pwede mong ituro sa buhay mo. Okay? Katulad sa pagsakay sa jeep, pagtawid sa kalsada, yung magiging courteous ka sa mga tao, magawa mo magpasalamat. Kahit sa eskwela natututunan natin yan, pero magsisimula yan sa tahanan. Nandyan din yung tinatawag natin pinalalakas ang loob. Kanina pinanghihinaan ng loob sila kapag sila'y binubunsod natin sa galit. Pero tandaan nyo, mga kabataan at maging mga bata rin, kung paano tayo na-expose din sa sanlibutan, nakakaranas din sila nung naranasan natin ng kabataan. May nambubuli, di ba? May teacher sila na pinagtawag rito, sila ang na napapagtripan. Or masabi natin, nag-struggle sila sa isang subject na ikaw naman bilang isang ama, hindi mo sila maturuan, maring hindi ka marunong sa subject na yon, or hindi ka nakapag-aral. Pero pwede mo silang tulungan. Okay? Pwede kang makapaglakas ng loob sa kanila. Magbigay sa kanila ng comfort. Hindi lamang yan, nagpapatotoo. Yung word na nagpapatotoo rito, tinignan ko, ano ba ibig sabihin nito nagpapatotoo nito? Since ang context nito may kinalaman sa Christianity, kung paano itinitreat ni Apostol Pablo yung mga mananampalataya doon sa church at Thessalonica, yung pagpapatotoo para rito has something to do yung gawa ng Diyos sa buhay ng magulang, kung papaano niya sinishare yun sa kanyang anak. Okay? Well, pwede tayo mag-share ng ups and down natin sa buhay at kung paano ang Diyos tinulungan tayo sa ating ups and downs sa buhay. Pwede nating ipamukha kagad sa kanilaan mo, anak, ito, blessing ito sa atin ng Panginoon. Di man to kalakihan, pero blessing to sa atin ng Panginoon. Pinagpipray ko ito eh. Patotoo yun. Patotoo kung paano ang Diyos kumilos sa buhay mo at binago ka. Patotoo kung paano ang Diyos na kumilos sa buhay nyo at nagpala sa inyo. Maliit man o malaki yung pagpapala. Patotoo na makikita nila tapat ang Diyos. Ang Diyos ay nag-iingat sa kanyang mga tao. Na ang Diyos ay mapagkakatiwalaan kapag dumating yung panahon na wala ka na sa tabi nila. Patotoo. At sabi rito, nagpapatotoo upang kayo lumakad ng nararapat sa Diyos na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kalulatian. Next, 7, nagbibigay ng mabuting bagay sa anak. Ayan. Kayo ba nabigyan kayo ng mabuting bagay ng tatay nyo? Of course, may recollection kayo kung inabutan nyo yung tatay nyo at hindi namatay yung tatay nyo nung maliit pa kayo o bago kayo pinanganak.
Mabubuting bagay, of course, ako nakaranas nun. Mabubuting bagay na ibinibigay sa atin ng magulang. Sa Biblia, makikita rin naman natin yan eh. Kahit nga masamang tao, nagbibigay ng mabuting bagay sa kanyang anak eh. Pansinin nyo, no? Mateo 7:9-11. Mayroon bang tao sa inyo na kung humingi ng tinapay sa kanya, ang kanyang anak ay bato ang ibibigay? O kung humingi siya ng isda, ay bibigyan siya ito ng haas? Kung kayo nga na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit na magbibigay ng mabuting bagay sa mga humihingi sa kanya? Context nito, lesser to greater. Ikinumpara dito yung tatay na tao na nagbibigay ng mabubuting bagay sa kanyang mga anak, kahit yung tatay na yun, sabihin natin, makasalanan at masama, all I've seen and come short of the glory of God. Comparing with perfect God, no? Who give us good things. Isipin mo, perfectong Diyos yan, from lesser to greater. Pero ang makikita natin dito, yung tatay, kahit nga masama siya, nagbibigay siya ng mabubuting bagay sa kanyang anak. Bakit? Mahal niya yun eh. Or, nagbibigay siya ng mabuting bagay sa kanyang pamilya. Alam niyo isa sa mga magagandang mabuting bagay na ibibigay niyo sa inyong anak? Kung hindi man kayamanan, mabuting reputasyon. Mabuting pangalan ang pipwede niyong iiwan sa inyong anak. Na kapag yung anak niyo nasa kalsada, uy, kilala ko tatay mo ah. Alam mo, bait ng tatay mo. Alam mo, yung tatay mo talagang hindi matatawaran yung pagiging matulungin nun. Okay? Doon mo lang marirealize, kahit yung mga tao na yun, hindi kinukwento ng magulang mo, yung mga taong na-encounter nila sa buhay, ang magpapakilala sa iyo kung ano talaga yung ugali ng tatay mo. Anong klase yung pagkatao ng tatay mo. Mabuting reputasyon. Malaking bagay yun, mga kapatid, sa atin. Okay? Minsan, ito one of the story that I heard in my family. Minsan, ayoko ibida yung pamilya ko. Pero, true to life, no? Kasi yung father ko, undergrad siya sa Mapua noon eh, alam ko. And then, skilled worker pagdating sa pagwe-welding. 18 years old pa lang, nasa Manila na yun. Talagang tumatanggap na ng mga pakyaw sa pagwe-welding. And then, one of the well-known person during that time na naging mataas ang rango sa pier, my father was young during that time, ginawa niya yung bahay, yung mansion, yung gate. Mag-isa lang tatay ko gumawa nung malaking gate na yon sa bahay niya. And then he remembers my father. Okay. Si nakalimutan ko yung first name eh. He remember my father. And then yung kuya ko nakapasok ng trabaho sa pier at as an engineer, taas ng naging rango doon. Yung nagkaroon ng entrenchment, yung tanggalan, no? Dahil yung nagawa ng tatay ko ng trabaho, siya yung presidente ng parang isang malaking union doon. Ang naiwan doon sa kanila, yung brother ko. At sabi niya sa brother ko, alam mo, kapag nakikita kita, hindi ko makakalimutan yung tatay mo. Kasi siya yung nagtrabaho dun sa bahay namin. Na mag-isa lang siya. Ginawa niya yung malaking gate dun sa bahay. Well, sometimes people remember you or nabibigyan kanila ng pabor dahil yung malapit sa iyo, katulad ng kuya mo, tatay mo, or nanay mo, they did something to people. At sana ganun din tayo. Kung tayo mayroon mang iiwan legacy sa mga anak natin, iwanan natin sila ng mabuting pangalan. Na kapag may na-encounter silang tao at nakilala nila, maaari meron kang malalaman sa mga tao na yon patungkol sa tatay mo o sa nanay mo. Kung paano sila naging mabuti, matapat, matulungin, mapagmahal, marunong dumamay. Dito, ang isa, magulang, kahit masama, marunong magbigay ng mabuting bagay sa anak. I hope, no, matuto tayong i-regulate, bigyan yung mga bagay ang ating anak ng sobra-sobra. Hindi lahat ng pwede nilang hilingin, may bibigay mo. Baka may mga bagay na hindi ka na mabigay at ang mangyayari, magwawala sila. I hope kung may ibibigay ka sa kanila, matutunan nila yung ibibigay mo, pahalagahan nila. Dahil tandaan mo, bagamat sa kanila libre yun, pero sa atin ang mga magulang na nagtatrabaho, mahal yun. Tama ba?
bigyan mo ng cellphone niya, tapos ibalibag yung cellphone sa harapan mo. Nako, masakit yun. Bakit? Kasi yung cellphone na yun, dugot pawis mo yun eh. Ang pinuhunan mo para lang makabili ng isang bagay na mabuti para sa anak mo. Tuloy po tayo. Ikawalo, namamagitan sa kagalingan ng kanyang anak. Itong text na ito, nais kong makita ninyo, no? Yung nagmamalasakit, hindi lang ina. Listen, nais ko ring ipaabot sa inyo, mga minamahal, na of course, nakikita natin minsan kasi sa mga commercial, ang binibigyang pansin yung mga ina lamang ang nagmamalasakit pag may karamdaman yung anak na nagche-check dun sa anak. No, dapat both parties. Sa Biblia, may makikita tayo yung ama, no? Ang nagpipresenta ng kanyang anak sa ating Panginoong Hesus-Kristo para gumaling sa napakalubhang sakit. Isang eksena ito na nangyari sa Mark 9. Ang context nito, katulad ng sa Matthew 16, sabi rito, at isa sa maraming tao ay sumagot sa kanya, Guro, dinala ko sa iyo ang aking anak na lalaki na may isang piping espiritu. Ito yung pababa ng bundok ang ating Panginoong Hesus-Kristo. Pero ang nangyari, yung mga alagad ng ating Panginoong Hesus-Kristo, hindi nila napagaling yung batang ito na may piping espiritu. Tapos sinabi niya, nung makita ni Jesus Christ yung commotion, nagtanong siya actually rito. At ito yung sinabi ng ama. Tuwing siya ay aalihan nito, ibinubuwal siya. Nagbubula ang kanyang bibig, nangangalit ang kanyang mga ngipin. Siya naninigas, sinabi ko sa inyo, sa iyong mga alagad, napapalayasin iyon, ngunit hindi nila na magawa. Verse 19, sumagot siya at sinabi sa kanila, kayong laing walang pananampalataya, hanggang kailan pa ako makikisama sa inyo? Hanggang kailan pa ako magtitiis sa inyo? Dalhin niyo siya rito sa akin. At dinala nila ang batang lalaki sa kanya nang makita siya ng espiritu. Agad nitong pinangisay ang bata at siya nalugmok sa lupa. Nagpagulong-gulong at bumubula ang bibig. Pansinin niyo yung kaso ng batang ito, no? Matindi yung masamang espiritong nasa sa kanya. Verse 21, tinanong ni Jesus, in-interview ni Jesus yung father. Tinanong ni Jesus, gaano katagal ang nangyari ito sa kanya. Sinabi niya mula pa sa pagkabata. Madalas siyang inihagis nito sa apoy at sa tubig upang siya ipuksain. So ang goal ng masamang espiritu, patayin yung bata. Ngunit kung mayroon kang bagay na magagawa, maawa ka sa amin, tulungan mo kami. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo, ang lahat ng bagay ay maaaring mangyari sa kanya na nananampalataya. Agad sumigaw ang ama ng bata na sinasabi, nananampalataya ako, tulungan mo ako sa kawalan ko ng pananampalataya. Ang ganda ng istorya nito. Pero makikita mo rito yung ama nagmamalasakit. No? Makikita mo yung ama ipinipresenta yung kanyang anak na tulungan ng ating Panginoong Hesus-Kristo. Yung amang nag-i-intercede in behalf of his son, who is during that time suffering severely on the hands of the arch enemy. Wala pong iba kung hindi si Satan. Okay? Of course, nagmamalasakit ang ina, pero dapat tayong mga lalaki, yung pagiging matipuno natin at yung pagiging macho natin, ipakita natin sa pagmamalasakit natin sa ating mga anak. Okay? Tuloy po tayo. Ikasyam, nagpapakita ng awa at pagtanggap sa alibugang anak. Klasikong istorya, the parable of the prodigal son. Nangyayari ba sa ating kapanahunan na may mga anak na alibugha? Yes. Pero makikita natin ang inugali ng ama rito. Ano yun? Nagkaroon siya ng awa at saka pagtanggap. Actually, pag pinag-aralan niyo itong ewan ko kung napag-aralan na natin itong prodigal son eh. Ang makikita natin sa istorya ng prodigal son, hindi yung ama eh. Actually, ang istorya doon sa prodigal son, ang bida ron yung elder brother. Pero yung ama rito, kumakatawan sa ating Diyos. Pero ganoon pa man, isang istorya ito, pangbuhay na istorya, na maaring totoo o hindi totoo, pero masasalamin natin dito, na may mga anak na nagiging alibugha, o rebelde, or prodigal. At ang makikita natin sa istoryang ito, andun yung awa at pagtanggap ng isang ama sa kanyang alibughang anak. Sabi sa verse 20, siya ay tumindig at pumunta sa kanyang ama, subalit habang nasa malayo pa siya, natanaw siya ng kanyang ama at ito'y awang-awa sa kanya. Ang amay tumakbo, niyakap siya at hinagkan. Okay? The story of a prodigal son, and yet makikita natin yung pag-uugali ng ama. Yes, sometimes our children become rebellious. Yes, sometimes children
rejected their family. Pero dumarating din yung panahon ng realization sa kanila at bumabalik sila. Tulungan nawa tayo ng Diyos na magpatawad. Tulungan nawa tayo ng Diyos na magkaroon ng pagtanggap. At ang huling-huli, nagagalak sa pamumuhay ng anak na lumalakad sa katotohanan. Okay. Ito yung pang-sampu. Ang haba, no? Pero ito makikita natin. Ginamit ko rito yung 3 John, na kung saan bagamat may spiritual application ito, pwede rin naman sa physical application sa isang tahanan or sa isang pamilya na nagmamahal sa katotohanan. Pansinin ninyo, 3 John 1:3, wala nang higit pang kagalakan sa ganang akin na gaya nito, na marinig ang aking mga anak ay lumalakad sa katotohanan. Balang araw, tatanda yung ating mga anak. Pero magandang marinig natin yung ating mga anak sa buhay na lumalakad sa katotohanan, lumalakad sa tama. Okay? Ang sarap sana yung na marinig na yung anak ko may success story. Naging milyonaryo. Nagkaroon ng mansyon na bahay. Ang daming property. Ang gandang mapakinggan yun kung ikay nagpalaki ng anak. Pero kung yung anak mo hindi lumalakad sa katotohanan, hindi magandang values meron sa iyo. Nais kong malaman mo, maganda nang marinig mo, na yung mga anak mong pinalaki, yung mga anak mong sinikap pag-aralin or itinaguyod, unang-una ihigit nilang mamahalin ng Diyos sa buhay nila. Sisikapin nilang sumunod sa alam nilang tama na naituro mo sa kanila. At ang malalaman mo sa kanila, mga mabuting ulat, sapagkat sila'y mabubuting tao. Ewan ko, no? Kaya lang, ang always na ipinapayo ko sa mga anak kong babae, kung mag-aasawa sila balang araw, sana makapag-asawa kayo ng isang taong may takot sa Diyos. Kahit hindi mayaman, kahit hindi napakataas ng pinag-aralan, may takot sa Diyos. Dahil kung may takot sa Diyos yan, magiging responsabling tao yan. I hope yun ang i-goal natin sa buhay. Lalo na kayong mga mag-aasawa rito, ha? Kung papasok kayo sa pag-aasawa, ang piliin nyo may takot sa Diyos. Yung handang sumunod sa kalooban ng Diyos sa buhay niya. Dahil alam niya at bibigyan siya ng wisdom ng Diyos kung paano niya palalakihin ang kanyang pamilya. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang hapon, mga kapatid. Ito lamang po yung mga nakita kong bagay or baka kulang pa na mga prinsipyo o mga katuruan sa bagong tipan patungkol sa Ama. At ako'y naniniwala, may mapupulot tayong aral dito. Unahin ko sa 10. Nagagalak sa pamumuhay ng anak na lumalakad sa katotohanan, nagpapakita ng awa at pagtanggap sa alimughang anak, namamagitan sa kagalingan ng anak, nagbibigay ng mabuting bagay sa anak o sa pamilya, pwede na sabihin, nagpapangaral, nagpapalakas loob at nagpapatotoo sa anak. Inaakay sa pagsasanay at pangangaral ng Panginoon, hindi binubunsod sa galit ang anak, nagagawang magdisiplina ng anak, nagbibigay ng pangangailangan ng kanyang pamilya, naglalapit sa pamilya sa pagkaalam ng kaligtasan. Now, these things happen. No? Minsan, ikaw lang naliligtas sa pamilya mo. Okay? At maaaring anak ka, yung mga magulang mo naging irresponsable sa iyo. Masasabi ko lang, magawa mong patawarin sila sa Diyos. Dahil maaaring hindi sila ligtas, hindi nila alam yung tamang pamumuhay, or hindi mo alam kung anong naging background nila. Magawa mo silang patawarin sa Diyos. Kung ikay tunay na nakakilala sa Panginoon, at ganoon ang kinalakihan mong pamilya, nawa maging bago ang pamamaraan ng pamumuhay mo pag nagpamilya ka, at kung may pagkukulang man ng mga magulang mo sa iyo, magawa mo silang patawarin sa Diyos. Magandang hapon po sa inyong lahat, at mananalangin na tayo. Okay? Sino may birthday dito ngayong June? Kaninang umaga, daming may birthday eh. Inawitan namin. So mag-pray na tayo, and then we will have an offering, no? Let's close in prayer. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa oras na ito.
Salamat sa pribileyo na kung saan tinunghayan namin mula sa Bagong Tipan ang mga bagay na sinasabi nito patungkol sa Ama. Lord, salamat kung ang iba man sa amin ay nagkaroon ng Ama, naging halimbawa sa kanila, nakakapaggabay sa kanila. Maaring iba ay hindi naging ganun kapalad. Pero ganun pa man, kung sila'y tunay na kaligtas, tunay na naging anak ng Diyos, ang Diyos Ama ang kanilang Ama. And tonight, I pray for our parents, I pray for our husbands here in our church, our fathers, Lord, na tulungan mo sila, na kung ano yung sinabi mo sa iyong salita, sikapin namin sa tulong ng Espiritu ng Diyos ay kawawalhati ng aming Panginoong Jesucristo, na ito ang gawin namin sa aming pamilya. Salamat sa oras na ito, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Pwede ko bang tawagin ushers natin? Brother Jeff, can you pray the offering this afternoon? Let's pray. Panginoong Diyos, maraming salamat sa hapong ito, Panginoon, binigay niyo po sa amin. Nagsama-sama niyo kami upang purihin ka, Panginoon, at pasalamatan sa patuloy mong kabutihan, lalo na, Panginoon, sa aming mga ama, Panginoon, na patuloy nagsasakripisyo at nagsumika, Panginoon, para may provide yung pangangailangan ng kanilang mga family, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, patuloy niyo po silang bigyan ng sapat na kalakasan at pag-iingat sa araw-araw. Bless niyo din po, Panginoon, naming offering sa hapong ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Brad. Okay. Ang gagawin po natin, magpa-closing prayer tayo. And then may merienda po tayo dyan sa ngayong hapon na pwede natin pagsalu-saluhan. At may overflowing na coffee dyan, kaya hanggang gabi tayo rito sa kape dahil umuulan pa. Lakas ng ulan ha. Talaga naman. No? Mukhang ngayon ibinuhos eh. So salamat at lumamig ang panahon. Kanina talaga alinsangan eh. No, yung alinsangan niya nakakaantok pero ngayon umulan ng malakas. So ang gagawin natin, tumayo po tayong lahat. Let's close in prayer. Barney Toy, can you close us in prayer? Pakipanalangin na rin yung pagsasalu-saluhan natin. Okay. Magkaroon muna tayo ng merienda dyan ha. Mag-coffee tayo. Sinong gagawa ng coffee? Ang daming coffee.